Kumuha siya ng alak at isang kupita sa loob. Matapos nang nangyari sa Las Vegas, naipangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magpapalunod sa alak. Pero hindi niya kayang mag-isip ng tuwid ng mga sandaling yun. Kailangan niya ng alak upang sandaling mamanhid ang sarili habang nag-iisip ng susunod na gagawin. "Drinking again?" Malambing na tumawa ang dalaga. "Maaga pa para malasing." Ibinaba niya sa ibabaw ng mesa ang hawak na kupita. Kalahati na lamang ang laman nun dahil halos ubusin na niya ang alak sa isang lagukan. "Kasal ako, kaya walang bisa ang papel na yan." Mabilis na lumapad ang ngiti sa mga labi nito. "Kinasal pa rin tayo. Sa ayaw at gusto mo, may karapatan ako sa'yo." Naiiling siyang napangiti. "Naririnig mo bang sarili mo? It was just a mistake, Lara. Everything that happened in Las Vegas was all a mistake. Walang silbi ang kontrata na yan dahil kasal na ako. Wala kang karapatan sa akin." Kinuha ng babae ang kupita at diretsyong ininom ang laman nun. Kampante lang ito at para bang walang iniisip na problema. "I don't care. Kinasal pa rin tayo and that's what matters to me." Umangat ang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. May ilang segundo siyang natigilan habang nakatitig sa mukha ng dalaga. "You know how much I like you. Ngayon, may dahilan na ako. Hinding-hindi kita pakakawalan." Binawi niya ang paningin at mariing kumuyom ang mga kamao. Saka mahinang nagmura. "Fuck!" Pipindutin sana niya ang intercom upang papasukin sa opisina niya si Aliana. Pero mabilis siyang pinigilan ni Lara sa kamay. Hindi niya inaasahan ang sunod nitong ginawa. Bigla siya nitong hinawakan sa kuwelyo at hinila ang mukha niya palapit dito. Ilang segundo lang ay magkalapat na ang mga labi nila ng dalaga. Sa buong segundong magkadikit ang mga labi nila ay hindi niya nagawang ipikit ang mga mata. Sinubukan niyang ilayo ito sa kanya, pero mas lalo lang pinagdiinan ni Lara ang mga labi sa kanya. Sa huli, kusang sumuko ang katawan niya at hinayaan lang ito sa ginagawa. Nang pakawalan siya nito, mahina pa itong natawa bago pinahid ang mantsa ng lipstick nito sa gilid ng mga labi niya. Sunod ay gumapang ang palad nito sa kanyang necktie at sinubukan niyong hilahin. Para bang inaakit siya nitong gawin ang bagay na yun. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ng mahigpit sa magkabilang braso ang babae. "Lara, itigil mo na to." Lalong nalukot ang buong mukha niya nang makita itong umiling habang nakangiti. Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa ulo niya. Sa bawat segundo, mas humihigpit ang pagkakahawak niya sa mga balikat nito. "Let's continue what we were doing, Caleb. Total, kasal din tayo. Walang masama sa ginagawa natin." Binitiwan niya ito at nagtitimping napahilot sa sariling sentido. "Nasisiraan ka na ba talaga? O gusto mo lang akong sumabog sa galit? Will you stop acting like an idiot?" "You stop acting like an idiot. Walang masama sa sinabi ko. Kasal naman talaga tayo." Lumingon ito at kinuha ang mga papeles sa likuran, saka nakangiting humarap muli. "See this? Ito ang pruweba na akin ka na. Hindi mo ako pag-aari at kahit kailan, hinding-hindi." Inilingan niya ito bago kinuha ang kontratang hawak nito, saka yun pinunit. Pinanood lang siya ng babaeng punitin yun, pero hindi man lang nawala ang ngiti sa mga labi nito. Nagkibit ito ng balikat bago ipinaglapat ang mga labi na waring inaayos ang tingkad ng lipstick sa labi. "Go ahead, punitin mo. Nasa akin ang original copy ng marriage contract natin." "Will you stop that, Lara?" Hindi na niya napigilan ang magtaas ng boses. "Nagagalit ka ba dahil galit ka o dahil alam mo sa sarili mo na nagustuhan mo ang nangyari sa atin?" Naihilamos niya ang isang palad sa muka bago umalis sa harapan nito. Binalak niya ang umalis para maiwasan ng babae, pero mabilis itong humabol sa kanya. Hinawakan siya nito sa braso at pilit na pinaharap dito. "Don't avoid me, Caleb. And I promised you, no one will ever know. Pero oras na iniwasan mo ko, hindi ako magpipigil magkwento sa mga kaibigan ko, lalo na kay Uncle Lorenzo."
Dahil sa narinig, ay natigilang nilingon niya ang babae. Mababakas ang bahagyang pagkagulat sa mukha niya habang nakatitig sa nakangiting si Lara. Kulang na lang ay magtatalo nito sa kasiyahang nadarama. "You can't do that." "Oh, yes I can." Bigla itong tumingkayad at hinalikan siya sa mga labi. Hindi makapaniwalang umiti siya. Pigil ang sarili na matawa. "I can't believe you're this low. Bina-blackmail mo ko para makipagrelasyon sa'yo?" Nakangiting kumindat ang babae. "Call it whatever you want. As long as nakukuha ko ang gusto ko, wala akong pakialam sa sasabihin mo." Hinawakan niya to sa magkabilang braso at pilit na inilalayo sa kanya. Naiiling nang umiti ang lalaki. Bakas ang pagkabigla at pagtataka sa buong muka. "Don't do this to yourself, Lara. Huwag kang magpakababa ng ganito." Muling pinaglapat ng dalaga ang mapupulan nitong mga labi bago tumitig sa ibang direksyon. Tila nag-iisip ng mga susunod na gagawin. "Sige, ganito na lang." Humakbang ito palapit sa kanya. Sinubukan siyang hawakan ito sa balikat subalit mabilis ang naging pag-iwas niya. Natatawang itinuro nito sa ibabaw ng mesa ang kontratang pinunit niya. "Kung ayaw mong malaman ng asawa mo ang tungkol sa atin, tanggapin mo na lang kung anong meron sa atin. Because if you don't, I will send her a copy of our marriage contract." "Lara!" Tumaas ang tinig niya na waring nagbabanta. Mahigpit na hinawakan sa isang braso ang babae. Bahagyang nalukot ang mukha nito nang makaramdam ng kirot mula sa mahigpit niyang pagkakahawak sa braso nito. At para bang nakakita ng pagkakataon ng babae, lumamlam ang mga mata nitong tinitigan siya sa muka. Tila nagpapaawa ang mga matang sinalubong ang mga titig niya. Ilang ulit siyang napakurap habang nakatingin sa nagpapaawang mukha ng dalaga. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa braso nito bago yung tuluyang binitiwan. "How about we have a deal?" Hindi nawala ang pagkakatitig niya sa mga mata nito kaya nakita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Natigilan siya kasabay ng lalong paglalim ng mga gitla sa noo niya. Ngayon niya napagtanto, ang babaeng nasa harap niya ay isang mapagkunwaring babae. Hindi ito basta-basta dahil marunong itong magpaikot ng tao sa mga palad nito. Malas nga lang niya. Naging mahina siya at nagpatangay sa tukso. "As long as you don't fall in love with me, there's nothing to be afraid of, Caleb. Your wife can have your love all she wants, but your mind, body, and this..." Kumawala ang ungol sa mga labi niya nang bigla nitong hawakan ang nakabukol na bagay sa pantalo niya. "This only belongs to me." Walang paalam nitong hinuli ang mga labi niya at siniil siya ng halik. Sinubukan niyang itulak ito pero huminto sa ere ang magkabilang kamay niya. May isang bahagi ng kanyang isip ang pumipigil na ipagtabuyan niya ang babae. Sandali itong kumalas sa kanilang halik at pagkatapos ay nang aakit ng umiti habang hinuhubad ang suot na damit. "Alam kong gusto mo rin ito. Huwag ka nang tumanggi, Caleb. Isipin mo ang sakit na idudulot nito sa asawa mo oras na malaman niya ang tungkol dito." Kumuyom ang mga kamaon niya sa narinig. Sumilay ang makahulugang ngiti sa kanyang mga labi. "Ginagamit mo pa ang asawa ko para bumigay ako sa'yo?" Umiling siya, tanda ng pagkadismaya. "Gusto mo rin naman ito, diba?" Tuluyan itong binitiwan ang hinubad na damit bago muling tumingkayad at inangkin ang mga labi niya. Nakamulat pa rin ang mga mata niya nang tumugon siya sa mga halik nito. Nang maalala ang sinabi nito kanina, hinayaan niya ang sarili na magpatangay sa babae. Hindi dahil natatakot siyang isumbong nito kay Maginda, kundi dahil yun ang gusto ng katawan niya. Muling kumalas ang babae at nakangiting tinitigan siya. "Ganyan nga. Kiss me back, Caleb, and your wife will never know." Alam niyang malaking kasalanan yun. Pero paano pa ba siya makakaiwas kung nandun na siya sa sitwasyon na kusaring tinatanggap ng katawan niya? Muli siyang hinalikan ni Lara. Napapikit na lang siya nang maisip ang muka ni Maggie habang lumuluha itong nakatunghay mula sa pintuan ng bahay nila.
Wala pa man ay minumulto na siya ng sariling konsensya. Aminado siyang hindi tama. Pero inisip niya na kung hahayaan niya ang sarili sa gusto nitong mangyari, ang apoy sa katawan niya ay kusang mawawala at tuluyang mamamatay ang nadaramang matinding pagnanasa. Kaya bumigay siya. Bumigay siya sa mainit na kasalanang nang aakit sa kanya. Pagsapit ng 6:30, pagkatigil ng kotse niya sa harap ng bahay nila ay mabilis na natuon ang mga mata niya sa nakasaradong pintuan ng kanilang bahay. Segundo lang ang hinintay niya bago yung tuluyang bumukas at bumungad ang nakangiting babae. "Hi, baby!" Kumaway ito katulad ng laging nakagawian. Ilang ulit siyang napalunok bago pilit na sumilay ang ngiti sa mga labi. Huminga muna siya ng malalim bago tuluyang lumapit sa asawa. "How's my baby?" Agad niya itong hinalikan sa mga labi bago ito niyakap ng mahigpit. Natatawa namang kumalas si Maginda. "Nakita ko na lahat ng binili mo sa akin. Pati yung underwear." Pilya nitong binulong ang huling parte. Lumapad ang ngiti sa mga labi niya nang marinig yon. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa nakikitang ngiti sa mga labi ng babae. Bawat tibok ng puso niya ay may kaakibat na kirot dahil sa pagtatraidor na nagawa. "Here." Inabot niya rito ang mga biniling peonies bago ito inakbayan papasok sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos kumain ay sandali silang nagkwentuhan sa harap ng malaking telebisyon sa sala nila. Nang patulog na sila ay nagsimula ng maglambing sa kanya ang asawa. Suot na nito ang binili niyang lace sexy wear nito. Kulay puti yun na talaga namang bumagay sa skin tone nito. Makita pa lamang ito sa ganong ayos, nananabik na siyang sunggaban nito. Paglapat pa lamang ng mga labi niya sa pisngi nito at paghawak ng kamay sa mga hita, ay agad nang tumunog ang kanyang cellphone. Natigilan siya at bahagyang natahimik. Kabilin-bilinan niya kay Eliana ay huwag itong tatawag o magte-text sa kanya kung trabaho ang dahilan. Bumuntong hininga siya nang maisip ang dalagang si Lara. "Bakit ayaw mong buksan? Sino ba yan?" Umayos ito ng pagkakaupo bago sinubukang abutin ang kanyang cellphone sa ibabaw ng tukador. Sandali, Maggie." Mabilis niyang pinigilan sa braso ang asawa bago mabilis na dinampot ang sariling cellphone. "Paniguradong si Eliana lang to. Babasahin ko lang sandali." Nakatukod ang mga tuhod ni Maggie sa ibabaw ng kama sa harap niya nang sabihin niya yon. Bahagya pa itong sumimangot bago bumalik sa dating pwesto. Nakangiti niyang kinurot ang pisngi ng asawa bago ito dinampian ng halik sa mga labi. "Baby ko, nagtatampo agad." Kunwari itong umubo bago kinuha ang unan sa likuran at niyakap ng mahigpit. "Okay, fine. Basahin mo na yan. Baka emergency pa." Nagbuga siya ng hangin bago palihim na binuksan ang cellphone. Tama nga ang hinala niya. Galing sa dalaga ang mensaheng natanggap. Hindi na tuloy mapigilang hindi isipin ang nangyari kanina sa opisina. Matapos may mangyari sa kanila sa ibabaw ng desk niya, nakangiti itong nagpaalam na parang walang nangyari. Ganun na lang ang pagkunot ng noo niya nang mabuksan at mabasa ang ipinadala nitong mensahe. "Good night, dear husband." Naalimpungatan si Maginda nang marinig ang mahinang ringtone ng alarm niya sa cellphone. Minulat niya ang mga mata at agad na naramdaman ang bigat ng kamay ni Caleb sa tiyan niya. Nakayakap sa kanya ang asawa mula sa likuran. Siya naman ay nakaharap sa kanan. Kinuha niya sa ibabaw ng tukador ang cellphone at agad itong dinismiss. Kinuha niya ang kamay ni Caleb na nakayakap sa kanya, saka maingat yung ibinaba. Nilingon niya to sa kaliwa niya at napangiti nang makita kung gaano ito kahimbing. Bumaba ang mukha niya, saka kinintalan ng halik sa pisngi ang lalaki. "I love you, baby." Bulong pa niya sa tenga nito. Umungol si Caleb bago tuluyang tumihaya at binaling ang muka sa kaliwa. Mahingbing pa rin itong natutulog. Maingat siyang kumilos. Iniiwasan na makagawa ng ingay para hindi magising ang asawa. Hubot-hubad pa rin siya mula sa nagdaang pagtatalik nila ng asawa. Nang makababa ng kama, ay diretso siyang pumasok sa walk-in closet nila at kumuha ng puting t-shirt mula sa mga damit ni Caleb. Saka yun isinuot.
Gustong-gusto niya tuwing nagsusuot siya ng damit ng lalaki. Dumidikit kasi ang amoy nito sa mga kasuotan nito kaya pakiramdam niya, nakakulong siya sa malalaki nitong mga bisig. Pagkatapos pulutin ang mga hinubad nilang damit, dumiretso na siya sa kusina upang ipagluto ng agahan si Caleb. Tuwing sumasapit ang 5:00 ng madaling araw ay nasa harap na siya ng mga pagkaing niluluto para dito. Ganon siya araw-araw. Mas una siyang gumigising upang ihanda ang mga kailangan nito. Bumabalik na lang siya sa pagtulog kapag nakaalis na si Caleb at gumigising 1 oras pagkatapos upang maumpisahan ang mga gawaing bahay. Nilapag niya sa ibabaw ng lamesa ang ilang plato ng mga pagkaing niluto niya. Hinanda na rin niya ang kape na gustong-gusto ni Caleb na tinitimpla niya. Kuhang-kuha niya raw kasi ang lasang gusto nito. Matapos ihanda ang lahat, sandali siyang tumayo sa gilid ng dining table upang siguruhing maayos na ang lahat. Napangiti pa siya habang nilalanghap ang masarap na amoy ng mga pagkain. Maging ang aroma ng bagong timplang kape ay tila nag-aayang kumain. Napasinghap siya nang marinig ang mga yabag ni Caleb pababa ng hagdan. Nagmamadaling humakbang siya palabas ng dining area saka lumapit sa hagdan at nakangiting hinintay ang asawa. "Good morning, baby!" Masigla niyang bati rito. Abala ito sa pagtitig sa sariling cellphone, kaya kung hindi pa siya nagsalita ay hindi siya nito mapapansin. Natigilan ito sandali bago pinasok ang cellphone sa loob ng bulsa ng suot nitong chinos at pagkatapos ay malapad ng umiti. Lumaki lalo ang ngiti sa mga labi niya nang masilayan ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Napakagwapo talaga ng asawa niya. "Morning, baby." Siniil siya nito ng halik sa mga labi ng tuluyan nitong makababa. Hindi pa ito nakontento at ilang ulit din siyang hinalikan sa magkabilang pisngi at tungki ng kanyang ilong. Kinikilig niyang kinuha ang briefcase na dala nito bago pinulupot ang isang kamay sa braso nito. Sabay silang pumasok sa loob ng dining area. "Wow, smells delicious!" Kagat ang ibabang labi ay pinasadahan ng tingin ni Caleb ang mga nakahaing pagkain. Ibinaba niya sa isang silya ang briefcase na dala at akmang uupo sa katabing upuan ng lalaki pero mabilis siya nitong nahigit sa bewang. Napatili siya nang pabagsak siyang napaupo sa kandungan nito. Mas masarap kumain kapag sinusubuan. Nakagat niya ang ibabang labi nang marinig ang malalim at tila namamaos na boses ng lalaki. Parang may kuryenteng dumaloy mula sa loob ng katawan niya, pababa sa pagitan ng mga hita niya. "Oo na, susubuan na kita." Natatawa siyang kumuha ng mga pagkain bago nakangiting sinubuan ang asawa. "Masarap?" Napapikit si Caleb bago umiling. "Sobra." Pareho silang natawa sa reaksyon nito. Nagpatuloy naman siya sa pagsubo sa asawa habang ito hinahalikan siya sa balikat niya at pinaglalandas ang isang kamay sa kanyang katawan. Tanging puting t-shirt nito ang suot niya kaya malayang gumagapang ang kamay nito sa buo niyang katawan. Matapos itong kumain ay sandali pa itong nanatili upang ubusin ang kape nito. Paulit-ulit niyang naririnig ang pagtunog ng cellphone sa bulsa nito, ngunit patuloy yung hindi pinapansin ni Caleb. Tumayo siya at excited na hinila ang upuan sa tabi nito. Nang muling makaupo ay dinantay niya ang ulo sa balikat ng asawa. "Baby?" Umpisa niya mula sa naglalambing na boses. Nakatuon ang tingin sa dyaryo nang sagutin siya ni Caleb. "What is it?" Huminga siya ng malalim bago pinaglapat ang mga labi. Nakatuon ang tingin niya sa 2 kamay na walang tigil sa mahinang paghampas sa ibabaw ng mga hita niya. Ganon siya kapag hindi siya mapakali. "Kasi, Kinagat niya ang ibabang labi nang hindi makahanap ng salitang pwedeng ipambungad rito. Ibinaba naman ni Caleb ang dyaryo sa kabinalingan siya. "Ano ba yun? Sabihin mo na sa akin. Do you need anything? Gusto mo bang lumabas tayo mamaya at mag-shopping?" Mabilis siyang umiling dito. Umayos siya ng pagkakaupo at tuluyan itong hinarap. Bakas pa rin sa mga mata niya ang pag-aalinlangan sa sasabihin. "Ano kasi, ayaw mo pa rin ba?" Alanganin niya itong nginitian. Nakangiti namang nagsalubong ang mga kilay nito. "Tungkol ba to doon?" Lumapad ng ngiti niya bago tumango ng ilang ulit.
Sa pagkakataong yon ay kinuha na niya ang isang kamay nito, saka pinisil-pisil yon gamit ang dalawang kamay. Gusto ko na kasing mag-explore. We've been married for 5 years pero ni minsan hindi natin ginaya yung mga napapanood natin. Bahagya siyang natigilan, kasabay ng pamumula ng mga pisngi. Halatang hindi siya komportabling pag-usapan ang ganong bagay. Pero dahil napapansin niyang nagiging active lalo sa sex ang lalaki, naisip niya baka pwedeng isuggest niya ulit yon. I want to do some kinky stuff, baby. Maliban kasi sa doggy style, missionary at iba pang common na positions, wala na tayong ibang sinusubukang gawin. Ni ayaw mong bigyan kita ng, alam mo na. Ngumuso siya at nagkunwaring nagtatampo. Ngayon ay pinapalo-palo na niya ng bahagya ang palad ng kamay ni Caleb na hawak niya. Hindi namang napigilang hindi tumawa ng lalaki. Nakikita nito sa kanya at sa parehong oras ay natatawa dahil sa kinikilos niya.